Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa wikang Arabi, ay noong mga nakaraang linggo ay nakuha po natin yung mga katinig, okay? Na mga tinatawag nating mga short vowels, okay? Yung mga hindi mahabang mga katinig, yung mga maikling katinig, okay? At yung huli natin nakuha yung sukun at nagbigay tayo ng mga halimbawa. Ngayon po nasa mga mahabang mga katinig na po tayo. At dito inshallah ay pag-aaralan po natin yung pamamaraan ng pagbasa nito at yung mga itsura nito. Okay, makikita rin natin. So, sa unang pagkakataon inshallah ay kilalanin natin kung ano yung mga mahabang mga katinig. Ang mga mahabang mga katinig, mga kapatid, ay meron po tayong tatlong mahabang mga katinig. Ano po ito? Meron po tayong tinatawag na alif madda o yung tinatawag nating mad alif. Okay? Yung mad na alif, yung mahabang alif. At meron din tayong tinatawag na pangalawa, yung waw na mad. Okay? Yung waw na mad o yung mahabang waw. At meron tayong ya na mad. Okay? Ya na mad. Ibig sabihin yung mahabang ya. Okay? So, ang katumbas ng alif na mad ay a. Okay? Ang katumbas naman ng waw na mad ay wu. Okay? Wu. Ang katumbas ng ya na mad ay yi. Okay? Yi. So, ibig sabihin a, wu, yi. Yun po yung mga mad. Okay? Yun po yung mga tatlong mad. Ulitin natin. Yung alif, a, yung waw, wu, okay? Yung ya, yi, okay? So, ito po yung mga tatlong mad. Mad na alif, mad na waw, at saka mad na ya. Okay? So, yun po yung pangmabilisan na pagpapakilala sa mga mad. Okay? So, dito po, ang unang kukunin natin ay yung alif na mad. Okay? Kapag ang titik alif ay sumusunod sa isang alpabeto na may fatha, okay? Magkagayon, ang alif na ito ay bibigkasin katulad ng dalawang ulit na fatha. Okay? So, ibig sabihin, dalawang ulit mo siyang bibigkasin. At ang pagbigkas sa a na ito ay katulad ng a sa bahay. Bahay. Okay? So, katulad ng a sa bahay. So, dito mga kapatid, meron tayong dapat alalahan dito na mababasa natin ng mad ang alif, okay, kapag ang sinusundan niyang alpabeto ay fatha. So, kailangan fatha yung sinundan niyang alpabeto. Okay? So, halimbawa, ito, di ba? Ba. Fatha siya, tapos sumunod alif. Ibig sabihin, yung alif, sinundan niya yung alpabeto sa Arabic na ba na may fatha. So, yun po yung kailangan para mabasa siya ng mahaba. Okay? Para mabasa siya ng mahaba na alif, ay kailangan yung sinundan niyang letra ay fatha. So, yun po yung kondisyon. Okay? Yun po yung kondisyon niya. Katulad nito. Ba. So, ang basa dito, ba siya, tapos alif. Okay? Na mahaba. Kaya ang basa sa kanya ay
ba, ba, ganon, mahaba. So, kasi nga, yung may alif siya. Okay? Kasi nga, may alif siya dito. So, sumunod, ja. Okay? So, pagbasa dito, jim, tapos fatha siya, di ba? Tapos alif. So, ang basa sa kanya ay ja. So, mahabang ja. Okay? Ja. So, ganun po yung tamang pagbasa sa kanya. Okay? So, yun po yung condition niya. So, dapat maging malinaw yun po yun sa inyo. Na ang kondisyon niya para mabasa natin na ang alif na mat na mahaba, kailangan yung sinundan niyang letra ay fatha. Okay, katulad dito ba, fatha siya. Dito jim, fatha siya. Diba? So, yun po. So, dito, mga kapatid, sa pagsasanay dito sa ibaba, makikita natin dito kapag di magkadugtong, okay, at magkadugtong. Okay, ibig sabihin sa right side, ito yung kapag hindi siya naidugtong. Okay? Kapag naidugtong na siya, ganito niya yung itsura niya, magkadugtong. Okay? Dito sa left side. Yan yung dugtong niya. Okay? So, inshallah, kukunin natin dito isa-isa para makita natin at mababasa din natin, inshallah, sa tamang pagbasa nito. Dito. So, ito po yung di magkadugtong. Kapag naidugtong siya, ganito. Okay? Medyo magkadikit sila. So, ang basa dito ay da. Okay? Da. Yan. Ito, may basa siya. So, ibig sabihin yung letter A dito mahaba. So, yung palatandaan niya, yung sa taas. So, ang basa sa kanya, da. Ganun. Okay? Dito rin. Sumunod, ra. Okay? So, ganito siya kapag naidugtong. So, ang basa sa kanya ay ro. Okay? Ro. Yan. Ro. Yan. Dito naman, sumunod, ba. Okay? Tapos alif. So, kapag naidugtong siya, ganito yung itsura niya. Okay? Nakadugtong talaga siya. Okay? Samantala dito sa dal at saka ra, hindi siya naidugtong. Di ba? Hindi siya naidugtong. So, dito, ba, naidudugtong siya. Inshallah, makukuha din natin inshallah yung mga kapag nagkadugtong na yung mga letra, ano yung itsura niya, ganyan, di ba? So, dito, panimula dito, makikita nyo siya kung ano yung itsura niya kapag naidugtong siya. Okay? So, dito, jim, okay, fatha siya. Tapos, kapag naidugtong siya, ganito yung itsura niya. Okay? So, ang basa sa kanya ay ja, ja, okay? Ja, ganun. So, dito, sin, okay? Tapos alif. So, pag naidugtong, ganito yung itsura niya. So, nawala yung buntot niya doon. So, ang basa sa kanya ay sa, okay? Sa, ayan. Dito naman, sumunod, sod, tapos alif. Pag naidugtong siya, ganito yung itsura niya. Ayan, naidugtong sa alif. So, ang basa sa kanya ay so, 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 mabilog siya, nababasahin. Okay? Sumunod ay letrang to. So, yung letrang to, tapos alif, fatha siya. Yung sumunod na letra, alif, di ba? So, pag naidugtong siya, ganito yung itsura niya. Yan. So, ang basa sa kanya ay to, to, dito sa fa, okay? Letrang fa, tapos alif siya. Ang basa sa kanya ay fa, okay? Fa, yan pong basa sa kanya. Tapos dito sa letrang jim, okay? Tapos alif siya. Kaya ang basa sa kanya, ja, ja, okay, ganun. Tapos dito, letrang kaf, okay, kaf, tapos alif, basa sa kanya, ka, ka, yan. Tapos dito, sin, okay, tapos alif, kaya ang basa sa kanya, sa,
sa, sa, yan. Tapos dito, lam, tapos alif. Ang basa sa kanya ay la, okay? La, yan. Tapos dito, sod, alif, kaya ang basa sa kanya, so, so, so. Tapos dito, mim, tapos alif, kaya ang basa sa kanya, ma, 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 yan. Dito naman, to, tapos alif, kaya ang basa sa kanya ay, to, to, ganun. Tapos dito, nun, at alif, kaya ang basa sa kanya ay, na, 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 tapos dito, ha, tapos alif, kaya ang basa sa kanya ay, ha, 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 tapos dito, qaf, tapos alif, kaya ang basa sa kanya ay, ko, 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 yan. So, basta dito mga kapatid, ay makikita nyo dito, kapag itsura niya, kapag hindi siya nakadugtong, kapag nakadugtong na ay ganun yung itsura niya. Okay? Meron talaga yung totally na dinudugtong, meron naman yung hindi. Okay? Inshallah, makukuha natin yan kung ano yung mga naidudugtong o yung mga hindi naidudugtong. Okay? So, dito, alhamdulillah, nakuha natin yung alif na mad sa araw na ito, inshallah. Yung susunod ay kukunin natin yung ya, ay wow at saka ya, inshallah. So, kung may mga katanungan kayo, inshallah ay tanong nyo lang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.